within 7 years, magkakaroon ng problema sa puso. 15% of the males. Kaya nga, parang early indicator na, uy, naku, may problema ako sa baba. Malamang magkakaproblema ako sa puso. Antidepressant siya, dapat diyan masaya ka. Kaso lang, may sumisan yung manoy natin, hindi na titigas dahil dun sa mga gamot natin. Yung isa, hindi ko alam kung matutuwa ka o hindi. For more than 4 hours, titigas ang paglalaki natin. Kailangan after 4 hours, punta na kayo sa emergency room para may bibigyan ng gamot. Para... Kung ayaw pa rin lumambot, yes. hirap naman na. Good day mga kababayan! Today, ang pag-uusapan natin, medyo pinag-uusapan siya ng mga kalalakihan ng bulong-bulungan lang. Usually, hindi ito komportabling topic, pero alam namin, marami sa inyo ang nagsa-search nito sa Google tsaka sa YouTube. Walang iba kung hindi ang tinatawag na erectile dysfunction or yung ayaw mag-perform ng ating kaibigan pag oras na para ibigay ang inyong puwersa. So, before tayo mag-start, quick intro lang. Ito ang Medico.ph. Ako si Glenn, ang Managing Director. And of course, ang nagbibigay sa atin ng medical advice almost every week ay si Dr. Anthony So. So, Doc, diretsahan po. Ano ba ang definition nitong erectile dysfunction? Okay. Ang erectile dysfunction, ang English meaning nito is trouble getting to and maintaining erection until the performance is consummated. Meaning, nahihirapan tumigas at i-maintain hanggang matapos ang gawa. Okay. So, yun. Kahit na kaya mong patayuin sa umpisa, kung hindi mo naman ma-maintain hanggang matapos, erectile dysfunction. Yes, sir. Okay. Or ang tawag doon, impotent. Impotent. Or yun ang impotent ba, Doc, yung ayaw na talagang tumayo in the first place? Yes. Okay. So, yun lang pinagkaiba nila. Okay. So, when we say erectile dysfunction, Doc, ang impression ng maraming tao, lalo ng mga lalaki, sakit yan ng mga mas nakatatanda. Totoo po ba yun or kahit bata ka pwede? Yes and no. Yes, kasi dahil pag tumatanda na talaga tayo, nababawasan na yung mga nitric oxide natin, nagbabarado na ang mga daluyan ng pagdugo natin. Pero may mga ibang dahilan para magkaroon ng erectile dysfunction. Okay. So, kahit mas bata, pwede rin, Doc. Ano usually ang sanhi nito, Doc? Bakit nangyayari na ayaw mag-perform? Okay, that's number 1. Yung pinag-usapan natin, vascular cause. Vascular ang reason, kundi yung dugo, yung circulation. Yun ang pinaka-importante. So, parang sa puso rin yan na yung circulation nagbabarado. Yung sa ating ari, mas maliliit ang arteries natin. So, mas sensitive siya kapag pangit ang circulation natin. So, vascular in origin. Pangalawang origin, yung mga neurogenic sa utak or sa nerves, like nagka-stroke ang pasyente. Siyempre, medyo mahihirapan tayo. Yung nabawasan lang, kasi pag nagka-stroke ka nababawasan ang feeling. Kaya nga medyo wala ng feeling, medyo hindi na tatagal ang pagtigas, no? And kung nyari may spinal cord injury ka or may mga injury ka sa hip area na masakit, kaya nga hindi na tatagal ang pagtitigas. That's number 2 cause, neurogenic. Pangatlo, hormonal. Minsan-minsan talaga medyo nagkaroon ng problema sa hormone natin, mga testosterone natin, doon bumababa. At ang pang-apat ay ang psychogenic, yung stress factor. Yung partner mo, galit ka sa partner mo, alam nga namang yun. Yung nag-away kayo ng mga kasama. Yes. Paano ako namang gaganahan? Yes. So, Doc, na-mention nyo yung vascular, yun yung number 1. Number 1, yes. Kasi wala namang buto ang ari ng lalaki. Kaya tumitigas yan dahil pumapasok ang dugo, di ba? Yun, exacto. So, ang question would be, yung mga bagay na nakaka-apekto ba sa puso ay same din ang nakaka-apekto sa performance ng ari ng lalaki? Tumpak. May nagsasabi pa nga ibang doctors kapag yung ari ng lalaki, dahil mas maliit kasi yung mga arteries ng lalaki, kumpara sa puso, kuwari sa arteries ng lalaki is 1 to 2 mm, sa puso 3 to 4 mm. So kapag nagkaroon tayo ng problema sa ari ng lalaki, within 7 years, magkakaroon ng problema sa puso. 15% of the males na magkakaroon. Kaya nga, parang early indicator na, uy, naku, may problema ako sa baba. Malamang magkakaproblema ako sa puso.
Okay. So yung mga pilosopo sa inyo diyan magsasabi, "Bakit yung kapitbahay ko naatake, eh, ang hilig-hilig nun." Puwede rin naman na mauna yung sa puso 'no? Yes, kasi siyempre may mga iba nagbabarado sa puso kaagad. Mm. Kanya-kanya. Pero tandaan niyo 'pag nagkaroon ka ng problema sa baba, naku, ingat lang. So bara, same Hmm. bara, yung mga cholesterol ho ba yan, Doc? Yeah. So, number one, atherosclerosis yun, barado-barado yan. Number two, 'pag mataas palagi yung BP mo, yun, usually medyo baka hindi natatagal ang pagtitigas nun at mataas ang cholesterol mo. Tapos kung may mataas ang sugar mo, diabetes. Then nag-i-smoking ka or nag-alcohol intake. At yung mga ibang mga gamot na binibigay sa inyo, siyempre 'di ba 'pag mga pang-BP, yung mga ends with olol, atenolol, Metoprolol. metoprolol, yun. Ang problema dun, hindi nagpapagana sa pagkalalaki natin. 'Pag ininom niyo yun, yun ang problema nun. Tapos yung mga antidepressant, yung mga fluoxetine, antidepressant siya, dapat 'di ba masaya ka. Hmm. Kaso lang minsan yung manoy natin hindi na titigas dahil dun sa mga gamot natin. Lalo na mga chemotherapy drugs, 'di ba? So yung mga chemotherapy drugs, tinatamaan yung mga ugat-ugat natin, dun nagkakaproblema ang manoy natin. Yang mga chemotherapy drugs sa bagsak, Doc, marami talagang maapektuhan. Lahat ho, Mm. oo. Then last, yung stress. Kapag stress ka sa buhay mo at stress ka sa partner mo at isa pa pala ho, kung minsan siyempre 9 out of 10 minsan-minsan, "Uy, bakit parang hindi na natapos or hindi ko ma-maintain." Mm. Okay. So dahil dun, susunod na pagkakataon natatakot ka kasi siyempre pagka-lalaki natin yun, eh, 'di ba? 'Pag magpe-perform ulit tayo, natatakot tayo na magkaroon ulit. Dahil sa pagtatakot natin dun, lalong nagkakaroon, lalong humihina tayo. Nagkaka-anxiety na. Oo. Kaya nga ho, oho, oho. Actually ano, naniniwala ako diyan, Doc, na minsan hindi siya physical, minsan mental siya. Kasi may Sir, barkada ako dati na nakuwento lang niya, nagkataon, naging two-timer siya one time. Akala niya nung una, bata-bata pa siya nun, eh, early 20s. So siguro kaya pa ng katawan niya, Doc. Dalawa chicks niya. Tapos dinagdagan pa niya, maloko talaga siya, naging 3. Hindi niya alam, hindi na pala niya kaya, Doc. Tapos sabi nga niya, "Wala na akong peace of mind," sabi niya, "kasi yung cellphone ko hindi ko na mailapag, laging nakaano." Sabi niya umabot daw talaga na hindi na tumatayo, Doc. Kahit yung bagong gising siya, ayaw na talaga siguro sa sobrang stress. Sabi ko, "Paano paano bumalik?" Sabi no, ko kasi nung nagkakuwentuhan kami, may mga anak na siya, eh. Nagpakatino ako, sabi niya, "Bumalik ako sa stick to man." Ayun, bumalik sa dati, sabi niya. yun, yun. Takot, yung takot kasi Takot. baka mahuli siya. Siyempre alangan namang mag-e-enjoy pa siya nun, 'di ba? Parang sabi ko nga, pagka isang babae pa lang sakit na sa ulo, eh, parang bakit dalawa, pangatlo? So, Doc, Hmm. ang dami palang posibleng causes. So, siguro para masolusyunan 'to kailangan i-identify muna natin kung ano ang cause, 'di ba? Anong klaseng doktor pala before that ang puwedeng tumulong sa mga kalalakihan 'pag gano'n? Siyempre number one, urologist ang Okey. number one na magtutulong sa mga kalalakihan. Pero siyempre kung kunwari psychological na siya, so psychiatrist at, dun tayo babagsak or meron palang mga tinatawag na sex psychotherapy. Oo, tama, 'di ba yung dati sina Doktora Margarita Holmes parang yung sex yung ano nila, specialization. Okey. So, Doc, ano ang maaasahan natin na treatment naman? May pag-asa pa bang bumalik ang dating tikas ng mga kalalakihan 'pag nangyari na 'to? Yes and yes. Number one, siyempre sabi nga natin circulation yon. 'Pag pinaganda mo yung circulation, gaganda ang pagkalalaki natin. Number one yung lifestyle. Siyempre 'pag nag-smoking ka, tigilan mo na kasi yung smoking ang number one na napapabarado sa puso tsaka sa ari ng mga arteries at, mga veins natin sa ari natin. So, lifestyle, okay? Quit smoking, alcohol, tigil na. Tapos yung mga pagkain, yung mga Mediterranean diet, maganda yun. Yung mga olive oil, mga gano'n, yung mga pang-healthy lifestyle, okay? Tanggalin yung mga sugar, yung mga processed foods, tigil na. So, yung mayaman sa cholesterol, iwas. Yes, okay. Tapos number two, exercise. Meron pala akong kukuwento. Yung ari natin, meron pala siyang, muscles na 'di ba 'pag tubigas na, may muscles pala yon na kailangan na mag-maintain para hindi mag-leak, para hindi lumapawpaw, okay. So yun, kaya pala lalo mong ginagamit lalong lalakas, pero lalo mong hindi ginagamit lalong hindi lalakas. So may tinatawag na Kegels exercise na tawag 'to. Kegel, Kegel, 'di ba? Kegel, oo, Kegels exercise, okay. Ang Kegels exercise pala 'pag umiihi ka or dumi-dumi ka, pigilan ninyo.
Yun ang pelvic floor exercises mo para lumakas yung muscles para tumagal ang maintenance power ninyo. Both for men and women po ba ito, Doc? Ang women naman is good para sa urinary problem sila. Maganda yun sa female. Pero pag sa lalaki, yun, yung maintaining power natin. Kegels exercises. So, pag may time kayo, wala pa kaming video about doon, pero i-search nyo lang sa YouTube. I'm sure nakakahanap kayong tutorials na magtuturo paano i-exercise yung muscles ng pelvis natin. Yes. Tapos, stress relief. Kailangan niyo mag-stress relief, yung mga mag-exercise rin kayo, di ba? For stress relief din. Tapos, yoga. Huwag tanggalin din yung mga problema sa buhay. Then, pangapat, sleep. Patulog kayo mabuti para mag-recover ang iyong katawan at yung circulation. Actually, maganda yung na-mention nyo, Doc. Yung mga problema naman sa buhay, di naman nauubos yan eh. Kung isip ka ng isip, masiraan ka lang ng bayet, di ba, Doc? I mean, i-separate mo yung mga problemang negosyo, aral, o ano. Tapos, I believe you, Doc, yung sinasabi nyo na exercise nagpapababa, kahit yung simpleng paglalakad lang na mahaba. Yes, sir. Maganda yan, Doc? Yes, sir. Okay. So, healthy lifestyle, Lifestyle. enough rest, Rest. bawas sa stress, Yo. iwas bisyo. Yeah. Okay. Doc, paano mo naman kung sinubukan na lahat yan, tapos maaring mag-improve, maaring hindi. Kung hindi nag-improve, may iba pa bang alternatibo? O syempre, meron tayong supplement, tapos syempre meron tayong gamot. Yung supplement muna tayo. Ang supplement. Kasi ganito, may tinatawag kasi na stimulate ako ng magandang babae, di ba? Na stimulation. Ang ginagawa, nagsisikret tayo ng endothelium kasi yun yung blood vessels natin. May endothelium yan eh. Yun, nagsisikret ng nitric oxide. Yun yung nitric oxide, nagpapa-relax ng muscles natin sa loob para mag-vasodilate. Pag nag-vasodilate na, yun ang nagkukos ng pagtitikas ng lalaki. So, yan, makikita natin sa Korean ginseng. Red ginseng. So, nagpapalakas ng energy at nagpapa-increase ng nitric oxide sa ating katawan. Hindi naman kami endorser, pero facts lang, di ba, Doc? Tama. Tapos, meron pang L-arginine. Karoon din yan. L-arginine. Tapos, merong mga pine bark, pycnogenol. Ang ganda nga ng pangalan, eh, no? Pine bark extract na maganda yan for increasing nitric oxide na pampatikas ng pagkalalaki natin. Then, meron tayong horny goat weed. Yun ang isang pangalan yan. Pero pine bark din yan, mga ganon, na pampatikas din ng ating pagkatawan. Tapos, mayroong mga citrulline, taurine, maganda sa blood vessels yan, zinc, vitamin D, saka vitamin B complex. Pero ang problema ko lang sa vitamin B complex, nagpapaganang kumain. So pag hindi ka tumigil sa kumain, tataba ka, tataas sa cholesterol mo. Kung sa tingin mo hindi mo kaya, huwag ka na mag-vitamin B. Marami naman, may vitamin D ka pa dyan, may zinc ka pa doon. Okay, yung zinc kasi nagpapataas ng testosterone ng lalaki. Yun, mahalaga yun, di ba? Yes, sir. Okay, so mas maganda, tama, Doc, lifestyle muna kasi Lifestyle. ilang side effect yan. Yan. Supplements, pagkatapos noon, tsaka yung medyo herbal yung mga anong yan, di ba? Yung mga ginseng na yan. Bago tayo maggamot. Kasi yung gamot, maaring may side effect, no, Doc? Yes, sir. O, pag naman kailangan na ng gamot, kunyari, hindi talaga nag-work yung mga yon, ano yung mga options ng mga tao, Doc? Siyempre, yung kilala, yung sildenafil, yung Viagra, di ba? Yung naka-diamond shape, kulay blue, yon sildenafil ang tawag natin doon. Uso yan eh, mga tanda ko, mga 15 to 20 years ago. Mga pagkalalaki, yung mga lumalalaki, lumalapit sa akin, sabi ko, anong sakit mo? Sakit ba ng likod mo? Hindi eh. Yung sa pagkalalaki ko, kailangan ko lang yung prescription nyo, sildenafil. Yun ang kailangan nila. Kasi yung sildenafil nga, ang gagawin niya, kasi sa ating katawan, yung nitric oxide, di ba, maganda yun pag marami, di vasodilation, lalaki yun, ari natin. Ang ginagawa, may cyclic GMP na nagpapabawas na para mabawasan ang nitric oxide. Yun, doon pumapasok ang sildenafil para hindi mabawasan ang nitric oxide natin sa katawan. Okay. So, sildenafil, yun yung pinaka-popular. Yes. Yun yung generic name ng Viagra, Doc? Yes. Okay. So may tadalafil din, yung Cialis, na nakakatulong din siya sa pagkalalaki natin. Then may mga iba pang mga binibigay tayo, testosterone injection. Kala ko siniswero yun. Ini-inject pala. Ini-injection. Testosterone. Tapos meron din yung mga implant na para palaging
medyo matigas na siya na implant. Parang ang hirap nun. Oo, pero hindi siya nakakatanggal ng yung pakiramdam. Naramdaman mo pa rin, pero medyo matigas na siya kasi may implant na sa loob. Then, pangatlo, yung vacuum na pagka-vacuum na tapos lalagyan niya ng constrictor na band para hindi lumabas yung dugo. Tapos yun, effective naman siya. Okay, parang pang-cyborg na yung mga 'to, Doc, Oo, sana naman hindi tayo umabot sa gano'n. Kaya healthy lifestyle na lang siguro. Yes, Doc, sir. Oh. question, itong mga feel na gamot na 'to, may side effect po ba 'to? Yung mga sildenafil, siyempre minsan medyo nagpapalpitate ka, yun, ayaw natin yun. Tapos, pero yung isa hindi ko alam kung matutuwa ka o hindi. Ang tawag diyan priapism. Ano yun? For more than 4 hours, titigas ang paglalaki natin. Parang Di di lumalambot. nakakatuwa yun, Doc. Parang ang hirap. Kailangan after 4 hours or ganon, punta na kayo sa emergency room para may bibigyan ng gamot para. Kung ayaw pa ring lumambot. Yes, Hirap naman nun. Oo, yan. Diyan nga, hindi mo naman, no? Uy, kukwento mo sa kaibigan mo, uy, pumunta ng emergency room kasi hindi na lumalambot. Yeah. Parang hindi ko kaya ikwento yun. Okay, sobrang dami kong natutunan na bago. Well, I'm sure tayong lahat, lalo na yung mga kalalakihan. And alam ko, mas marami po yung viewers natin na babae. So kung yung mga partner po natin sa buhay nakakaranas na ng ganitong sintomas, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil sabi nga ni Doc, napakaraming treatment options. Yes, sir. Basta malaman natin ano yung sanhi, matutulungan tayo ng mga urologist na whether lifestyle change lang, yung mga sa natural na supplements, or yung worst case scenario, yung konting medication. Sana hindi naman yung mga implant na. Anyway, hopefully nakatulong po itong video sa inyong kaalaman tungkol sa sexual performance ng mga lalaki, and we hope you stay happy, you stay healthy. Sa ngalan po ng aking partner, si Dr. Anthony So, ito po si Glenn nagsasabing goodbye and see you sa next episode.